said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Verse 60, Then Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Verse 61, still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Hallelujah. Verse panguli, Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Pinagpala ng Diyos ang kapagpakabasa ng kanyang salita. Dito po sa ating teksto, alam niyo po, mahirap talaga ang sumunod sa Diyos. Amen po ba? Kasi sa mundong ito, maraming bagay ang humahadlang, ang struggle sa buhay ng Kristiyano o sa tao, kahit hindi Kristiyano, mahirap talagang sumunod sa Diyos. Amen po ba? But praise God, salamat sa Panginoon, dahil naniniwala po ako sa pagkakataong ito, sa paglabas natin sa lugar na ito, ay ang Diyos ho ang mangunguna sa buhay mo para makasunod ka sa Kanya talaga ng lubusan. But, sabi nga sa ating pong tema, yung divine alignment and acceleration, sa Tagalog, pagpapabilis ng banal ng pagkakahanay. Okay. So, acceleration means pagpapabilis. Alam natin na sa buhay natin, mayroon tayong mga pangarap na gusto natin marating. Pero hindi natin ito mararating o hindi natin ito talaga makakamtan hanggat hindi tayo naka-align doon po sa gusto ng Diyos. Amen po ba? Mga seryoso. Kasi alam niyo po, talagang kung papansinin po natin dito sa binasa natin sa teksto ng Luke chapter 9, tatlong tao ho ang nagsabi. Una, sa verse 57, "Panginoon, susunod ako sa iyo." At yung pangalawa, sabi ni Lord, "Sumunod ka sa akin." Pero sabi niya, meron siyang excuse. Sabi mo, bago mo sumunod siya, "Panginoon, ay ano munang ipalibing ko yung aking tatay na namatay." Iyo ba? So yung pangatlo, ganun din yung kanya pong katwiran. But, kapatid, tandaan po natin, ang pagsunod po, ang ugat po nito, ang pinakabuod po nito is love. Pagmamahal. Kasi mahirap sumunod at mahirap din magampanan natin o yung maabot natin yung pangarap natin sa buhay kung hindi natin minamahal yung ginagawa po natin. At mahirap din sumunod sa Diyos kung hindi talaga natin siya mahal. Amen po ba? Kasi dun sa teksto po na isang binasa nating Matthew chapter 16 verse 24, ay sabi dan, "If you want to follow me, let him deny yourself." Kasi ang pagsunod, marami pong mga obstacle, mga trials, pagsubok na dalatnan o mararanasan ka. Amen po ba? Kahit mga sa pag-aaral natin, marami din tayong nararanasan na pagsubok bago natin talaga marating na tayo po'y makatapos sa pag-aaral. Marami pong mga kabataan na hindi rin nakakatapos ng pag-aaral. Bakit? Sa pag-aaral po, mayroong nalulung sa bisyo, mayroong nagkaanak na kaagad. Di ba? Mahirap din talaga sumunod o gawin yung atin pong talang gustong marating. But, pag-usapan po natin, kasi totoo naman po, kung hindi po natin mahal si Diyos, si Lord, hindi po tayo talaga makakasunod po sa Kanya. Amen po ba? Now, gusto ko pong bigyan pong diin po dito yung love. Kasi, kapag mahal natin si Lord, ay talagang masusunod natin yung gusto niya at hindi yung gusto natin. Amen po ba? Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Kasi mahirap sumunod sa Diyos dahil sa mundong ito,
marami talagang hadlang upang hindi ka makasunod sa Kanya. Amen po ba? Kaya gusto kong bigyan pansin, yun pong acronym po ang ibig sabihin po ng love. Kasi yun naman talaga ang pinaka-ugat o pinaka-puno talaga para masunod natin yung gusto ng Diyos, yung pagmamahal po natin sa Kanya. Amen po ba? Kasi mahirap sumunod sa Kanya kapag hindi natin mahal talaga ang Diyos. In Mark chapter 12, verse 30, pakilagay nga ho, alam niyo po ay pasensya ho kayo dahil wala ho akong PowerPoint. Salamat sa Lord dahil yung atin pong IT dyan, yung ating sa media natin dyan ay talagang napakabilis mag-take note. Salamat sa buhay ni Mama Jeber. Okay? Palakpakan natin naman si Ma'am Jeber. Hallelujah. Kasi nasanay na ho siya sa akin na pag ako nagpipreach po kasi wala ho akong PowerPoint. Kasi si Lord mismo, yung banal na Espiritu, ang siyang nagdidikta sa PowerPoint na gusto po niyang mangyari. Amen po ba? Hallelujah! Okay, so dito po sa atin pong pag-uusapan, sabi diyan, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Kasi si Lord, kahit hindi mo siya mahal, mahal ka pa rin niya. Amen? Kasi, sabi ng Jeremiah chapter 31 verse 3, okay, binibigyan ko lang muna ng intro dahil alam ko ay hindi pa naman kayo gutom. Gutom kayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi diyan, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Simula pa noon hanggang ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos kahit hindi mo siya mahal. Amen po ba? Kasi ang Diyos kailanman hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Tayo lang yung nagbabago. Lalo na pagdating sa punto na tayo po'y may problema, may pagsubok, malamig na yung pagmamahal natin kay Lord. Amen? Ang Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, pakilagay po bago tayo mag-proceed. Sabi diyan, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Verse 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Amen po ba? Ang pag-ibig lang ng Diyos ay hindi nagbabago. Bawat umaga ay laging sariwa. Amen po ba? So, bigyan ko pong diin po dito yung ibig sabihin ng acronym ng love. Sabi diyan, the cost of following Jesus is living in His will. Ang pagsunod daw kay Lord ay namumuhay doon sa Kanyang kalooban. Kasi mahirap kang sumunod kay Lord hanggat hindi ka namumuhay sa Kanyang gusto. Amen po ba? Kasi ang gustong masunod lagi, yung sarili mo. Amen po ba? Kasi, nandito pa tayo sa laman, minsan sa halip na ang Diyos sundin po natin, lagi natin sinusunod yung sarili natin. Amen po ba? Lalo na pagka may problema ka, mayroon kang mga kahirapan na nararanasan, kapatid, minsan mas gusto mo yung sarili mo ang masusunod, hindi si Lord. Kasi totoo naman, bagamat yung Spirit ni Lord ay kasama mo, nasa iyo, pero ang nasusunod pa rin yung sarili mo. Sabi nga, doon po sa Matthew chapter 26 verse 41, the Spirit is willing but the flesh is weak. Amen po ba? Kaya mahirap pag lagi yung sarili natin ang pinapairal natin, mahirap talagang sumunod sa Diyos.
Kaya dapat, sabi dun sa Matthew chapter, sa 16 verse 24, kailangan i-deny na natin yung sarili natin para masunod natin yung gusto ng Diyos. Amin po ba? Kasi ang hirap. Sa mundong ito, marami pong bagay na talagang hahadlangan ka para hindi ka makasunod sa Panginoon. Kailangan mamatay tayo sa sarili natin. At mamuhay ayon sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto natin. Amen? Ang sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi po dyan, tingnan natin. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I know live in my body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, kung ako may nabubuhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na. Kaya kapag ang sarili mo ay talagang nangingibabaw, hindi mo talaga masusunod si Lord. The cost of following Jesus is living in His will. Amen po ba? Ang tanong, namumuhay ka ba sa kagustuhan ng Diyos o sa kagustuhan mo? Kapatid, mahirap mamuhay sa gusto natin. Bakit? Baka mapunta tayo dun sa kapahamakan. Ayaw ng Diyos na tayo may pamapahamak. Ang gusto niya, sumunod tayo sa Kanya. Amin po ba? Buhay pa. Kasi mahirap, totoo yun, mahirap mamuhay talaga. Kapag wala si Lord sa buhay natin. Lagi lalo na kayong mga kabataan. Mga thrill seeker, mga kabataan o mga young teens. Ano ibig sabihin ng mga thrill seeker? Ika nga, kung ano daw yung tugtog siyang sayaw. Remember, young men and young women, you are the franchise holder in the future. Tama ba? Kapatid, mga kabataan, mga young teens, mahirap sumunod sa Diyos hanggat hindi tayo namumuhay sa kagustuhan ni Lord. Amen po ba? Dapat mamatay tayo sa sarili natin para masunod natin si Lord. Makapamuhay tayo sa gusto niya, hindi sa gusto natin. Tingnan natin yung John chapter 12 verse 24. Ano sabi diyan? Hallelujah! Very truly, I tell you, unless the kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So, ibig sabihin, hanggat hindi namamatay daw yung sarili natin, hindi tayo mamumunga. Dahil wala naman talaga magagawa kung tayo po'y hiwalay sa Diyos. In John chapter 15 verse 4 to 5, pakilagay po. Hallelujah. John 15 verse 4 to 5. Sabi diyan, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, hallelujah, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen po ba? Kaya, pag iwalay tayo sa Diyos, wala kang magagawa. Amen po ba? The cost of following Jesus is living in His will. Letter L. Living in His will. Kasi totoo naman po,
pag sarili natin talaga pairalin, kapatid, mga kabataan, tinitiyak ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Amen po ba? Lalo na, ngayon bilang mga kabataan kayo, dapat, di ba sabi nga ni Rizal, yung sulat niya sa El Filibusterismo ba, o No Limitangere. Sabi niya, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Parang mahirap paniwalaan eh. Ang daming kabataan ngayon na naliligaw. Amin po ba mga kabataan? Franchise holder kayo ng kinabukasan. Dapat kayo, bilang mga kabataan, dapat nakikita sa inyo talaga si Christ. Amen po ba? Dapat, sabi ni Paul, doon po sa Galatia o sa Ephesians chapter 5 verse 1, pakilagay. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 1. Hallelujah. Follow God's example, therefore, as dearly loved children. Sa ibang salin, imitate God as I imitate Him. Tularan ninyo si Kristo kagaya ng pagtulad ko, sabi ni Paul. Mahirap yun. Kung namumuhay tayo sa sarili natin, paano makikita sa'yo si Kristo? Kaya sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, sabi nga doon, let your light so shine upon all men, that they may see the good works and glorify the Father which is in heaven. Amen po ba? Kaya kapatid, sabi diyan, the cost of following Christ is living in His will. Letter O, follow Christ, sabi nga, is we are an overcomer. Ang pagsunod daw kay Lord ay tayo daw po'y nananagumpay. Ba't maraming mga kabataan ang hindi nagtatagumpay? Alam nyo, dinisign na ni Lord sa atin yung tayo po'y maging overcomer ng mundong ito. Why? Kasi si Lord, sabi niya, hindi naman niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Kaya hindi mo sasabihin na hindi ka magtatagumpay. Bakit? Kasama mo si Lord eh. Lalo na kayo mga kabataan. Mga young teens. Amen po ba? Kasi, alam niyo po, sa buhay po natin, lalo kayo mga kabataan, dapat mapagtagumpayan ninyo ang mundo. So sa paanong paparaan? In Romans chapter 12 verse 2, sabi niya doon, do not conform to this world. Huwag na daw tayong umayon sa takbo ng mundo kasi kapag namumuhay ka sa kalooban, sa gusto ng Diyos, hindi ka na umaayon sa mundong ito. Amen po ba? Kasi totoo naman, hindi ka magtatagumpay once na sarili mo lagi. Lalo na pagdating doon sa mga kawalan, kahirapan. Kapatid, I tell you, God will never leave you nor forsake you until the end of this world. I am with you always, sabi ni Lord. Pangako niya yan. Kapag sinabi ni Lord, sinabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, pinaglilingkuran ko ay buhay at totoo. Amen? Tignan nyo, ang Tito Kapitulo 1 sa talata 2, Titus verse 2. Sabi diyan, in the hope of eternal life which God, who does not
lie. Na ang Diyos na to ay hindi maaaring magsinungaling. Tayo minsan sinungaling. Di ba? Lord, sige, sunod na ako, pero hindi naman. Nangangako, hindi naman tinutupad. Sige, Lord, nangangako na ako, susundin na kita, ano man ipagawa mo, pero hindi naman sumusunod. Galit ang Diyos sa nangangako na hindi naman tinutupad. Amen po ba? Tingnan nyo, ang Ecclesiastes chapter 5, beginning verse 5 to 7, sa Tagalog ay mangangaral, sabi diyan, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Diba? Pag susunod ka, dapat talagang gawin mo. At kung mangangako ka sa Diyos, dapat tuparin mo. Kasi pag nangako ka, kasama mo naman ang Diyos na magtatagumpay ka. Amen? Hindi po pwedeng hindi ka magtatagumpay. Why? Kasi kasama mo ang Diyos eh. Buhay ba kayo? Buhay pa. Kasi sabi ni Lord, yung Spiritong nasa atin, igit na makapangyarihan kasi Spirito ng sanlibutan. 1 John chapter 4, verse 4. Greater is He that is in me, that is, who is in this world. Amen. Kapatid, kasama mo si Lord. Hindi ka niya iiwan. Pag nangako siya, tutuparin talaga niya. Tingnan niyo, ang Hebrew chapter 6, verse 18. Buhay ba tayo? Huwag niyo akong tutulugan. Sabi diyan, God did this so that by two unchangeable, hindi raw nagbabago ang Diyos. Things in which it is impossible for God to lie. Imposible naman daw ang Diyos na magsinungaling. Di ba? Kapag ang tao nagsisinungaling, hindi si Lord ang iyong Panginoon o Diyos mo o ang Ama mo. Sino? Pag ang isang tao sinungaling. Itutuloy ko to. Sabi diyan, in which it is possible for God to lie. We who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. So, sabihin, hindi talaga marunong ang Diyos magsinungaling. Kaya wag tayo magsinungaling sa Panginoon. Kasi pag nagsisinungaling tayo, sino yung Lord mo? Sino yung tatay mo? In John chapter 8, verse 44, pakilagay. Hallelujah! You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar, the father of lies. So siya daw yung ama ng sinungalingan. So pag nagsisinungaling ka, kapatid, sino yung sinusundan mo? Hindi si Lord. Amin ba mga kabataan? So, following Jesus is we are an overcomer. Ang pagsunod daw kay Lord, kay Jesus, tayo daw po'y mananagumpay. Amen po ba? Palakpakan muna natin si Lord. Yung malakas, gutom na ba kayo? Hallelujah. And the cost of following Jesus is bringing veracity to the people. Letter B po is veracity. Pag sinabing veracity po, V-E-R-A-C-I-T-Y, veracity. Tayo daw po ang magdadala ng katotohanan sa mga tao. Why? Kasi ikaw totoo ka.
nung na-encounter mo si Lord, ay nabago yung buhay mo, namuhay ka sa katotohanan at hindi nasa kasinungalingan. The cost of following Jesus, sabi diyan, bringing veracity to the people. Pag sinabing veracity, i-define mo yan sa dictionary, is truth, katotohanan. Ikaw yung nagdadala o nagkikerry o humahawak ng katotohanan. Dahil, ang sabi ng John chapter 8 verse 32, sabi niya, you will know the truth and the truth shall set you free. Amen po ba? Ngayon. So, we are bringing the truth to the people. Kaya paglabas mo dito, nung na-encounter mo si Lord, ay sasabihin mo sa mga tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, tatay, nanay, na-encounter ko si Lord. At nalaman ko ang katotohanan na si Jesus pala ay nagliligtas, nagbabago ng buhay, nagpapagaling at nagpapala. Totoo ho ang Diyos. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala, malapit na po ako. Nasa na ako? Letter B na, di ba? Ayun. Ano nga uli ng number 1? Living in His will. Number 2? Oh, ang gagaling. Praise God. So yung number 3, letter B is veracity. Bringing the truth to the people. Ano yung truth na yun? Nadadali natin sa tao. Ito yung tinatawag nating good news. Ano yung good news? Kaligtasan. Amen po ba? Kasi, ang sabi ng Romans chapter 10, verse 13 to 15, sabi diyan, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Eh, paano silang tatawag kay Lord kung hindi ka nagsishare? Ha? Verse 14, how then can they call? Errol minsan yung pagiging po. Can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? So, paano daw silang maniniwala kung hindi sila nakakarinig tungkol kay Lord? Amen po ba? Sabi diyan, and how can they hear without someone preaching to them? Eh, paano sila makakarinig kung hindi naman sila nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos? Kasi minsan yung mga Kristiyano, minsan hiyang-hiya, duwag pa, na magbahagi at magpatotoo tungkol kay Kristo. Amen. Verse 15, sabi niya sa verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ikaw yun ang magdadala ng katotohanan tungkol kay Kristo kung paano mo siya naranasan na kinilala mo siya bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Amen! Mga kapatid, kayo mga kabataan, yamang si Kristo nasa puso niyo. Huwag niyong sarili ng kaligtasan. Amen? Dapat ibahagi natin. Kasi ito naman, ikaw bilang kabataan, yung teens ka man, yung buhay natin, di natin hawak. Amen ba? Kasi hindi mo naman alam yung buhay mo eh. Kung ikaw ba'y tatanda, o kaya bata pa, mawawala ka na. Si Lord lang nakaalam. Pero habang buhay ka, kailangan dali natin yung katotohanan, veracity.
sa mga tao tungkol kay Kristo. Amen. So bring the veracity to all people. Kasi wala namang ibang magdadala ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos kung ikaw mismo hindi ka magdadala o magbabahagi tungkol kay Lord. Hindi sila maliligtas. Kung ikakaya mo si Lord, pero alam niyo po si Paul, sabi nga niya sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed to preach the gospel because this is the power of God who believes to search. Di ba? Mga kabataan, gagamitin ka lang naman ni Lord bilang mouthpiece niya. Yung bibig mo, yung dila mo, gagamitin lang naman niya. Sumunod ka lang. Amen? Following Jesus bring the veracity to all people. Amen? Ikaw yun na magdadala ng katotohanan sa mga tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Sabi nga na ang Acts chapter 1 verse 8 sa letter C or letter B, sabi niya doon, pakilagay ho. Kasi witness tayo. Di ba may mga Jehovah's Witnesses dyan na naglalakad-lakad. Pero ang tunay na witness ni Lord, ikaw yun. Amen? Sabi dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. By the way, yung Jerusalem, mga mahal mo sa buhay ito. At yung Judea, mga kapitbahay mo yan, at saka yung mga kaibigan. Kapatid, ikaw yun. Huwag mo sabihin, pastor, bata pa ako. Pastor, young teens pa po ako. Pastor, ay nag-aaral pa ako. Katulad nung ating teksto sa Luke chapter 9, na yung 3 tao na kumbaga mayroon silang pangangatwiran. Bago ako sumunod sa iyo, Lord, teka muna, papaliping ko muna yung aking tatay. Lord, teka muna, bago ako sumunod sa iyo. Minsan dami nating katwiran. Tandaan natin, God is a no respecter of person. Kahit bata ka gagamit. Alam niyo po, yung pinapanood kong bata na 10 years old, foreigner ho siya, ang tindi ho niya. Mangaral, very anointed po siya. Bata lang yun. Tayo, kumbaga may edad na. High school na, college na. Minsan nangangatwiran pa tayo. Siguro sabihin na, pastor, hindi naman ako nag-aaral na katulad ng iba. Pastor, hindi naman ako nag-aaral ng Bible school. Hindi ho yung tatanungin sa'yo ni Lord. Ang tanong ni Lord, willing ka ba talagang sumunod para dalhin sa mga tao yung katotohanan tungkol kay Kristo, yung kaligtasan? Amen po ba? Hallelujah. And last but not least, letter A. Cost of following Jesus is endure it forever. Alam niyo po, kung tayo sumusunod sa Lord, mananatili tayo magpakailan. Yes! Mayroong mga pagtitiis, may sakripisyo. Natural yan. Kahit nga yung hindi Kristiyano, nagtitiis, naghihirap. Di ba? Kahit nga yung mga mayayaman, hirap din ang kalooban, hindi naman sila makalabas ng walang gwardya o ng walang bodyguard.
Pero kapag si Lord ang kasama mo, kahit may problema, may pagtitiis, may pagsubok man, kapatid, mananatili tayo. Amen po ba? Kasi, sabi nga ng Matthew chapter 24 verse 13, I believe na ito po'y binanggit na ni Ma'am Russell. Sabi diyan, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yes! Hindi mawawala yung paghihirap, pagtitiis, but sabi nga, tandaan natin, ang pagtitiis, sabi nga, sa buhay po natin, masarap. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Alam niyo, sa mundong ito, walang forever. Amen ba? Ang may forever lang, kay-Lord lang. Minsan, di ba sa relasyon, minsan sandali lang. Ay, yung iba nga, nagpakasal ngayon, kinabukasan, divorce na. Salamat sa Lord, dito sa Pilipinas, walang divorce. Pero sinusulong nila na magkaroon. Lalo na kung yung batas na sugibin. Di ba? Alam niyo po, ang hirap ngayon sa mundong ito. Tandaan niyo po, minsan, mahirap din talaga magsakripisyo na naglilingkod ka sa Panginoon, lalo na pag once na ikaw ay may problema, may kawalan. Alam niyo po, si Lord nagtiis po siya, kaya sabi nga niya dun sa teksto, sa Luke chapter 9, ay ang mga, ano daw po, asong gubat, mayroong lungga, pero ang anak ng tao ay wala man lang masilungan. Amen po ba? Mga kabataan, opo, hindi tayo exempted sa pagtitiis. But following Christ is endured forever. Mga kabataan, tandaan ho natin, malapit na hong bumalik si Lord. Ang mga palatandaan na ito na nangyayari, gera, gutom, lindol, yung buwan na nagpumupula na parang dugo. Nung kailan lang, di ba may solar eclipse. Amen? Yung mga salot, yung gutom. Hallelujah. Kaya alam niyo po, mga kabataan, mga teens, it's about time na yung buhay natin talaga ay maging seryoso na sa Lord. Yes, opo. Although mayroon talagang pagtitiis, may paghihirap, pero ang masarap naman, bakit? Kasi kasama mo si Lord. Tingnan niyo po, sabi po ni Moses kay Joshua, o sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 9, pakilagay, sabi diyan, if I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So kapatid, alam ng Diyos yung paghihirap mo. Alam ng Diyos yung pagsubok mo. Alam ng Diyos yung pagtitiis mo. Alam niya lahat yan. Ang mahalaga lang, don't give up. Following Christ is enduring forever. Kasi darating naman ang araw, kung halimbawa, kunin ka na ni Lord, o kunin na tayo ni Lord. Kasi una-una lang naman ang buhay eh. Di ba? Ang importante, nasa piling ka ni Lord, hindi ka nasa piling ni Satanas. Amen ba mga kabataan, mga young?
Kasi hindi naman talaga natin hawak buhay natin eh. Kaya habang malakas, wala ka pang nararanasan na ano pa mang mga malalang karamdaman o ano man yan, kapatid, ito na yung time na guguli na natin para sa Panginoon. Amen? Kasi ho, alam ng Diyos kung gaano lang kahaba ang buhay natin sa mundo. Bilang conclusion po, pakilagay yung Psalms 139 verse 15 to 16. Kasi sabi ni Lord, ang nag-aararo daw ay hindi naglilingon-lingon. Kasi pag lumilingon yan, ang takbo ng kalabaw ay paliko-liko, hindi diretso. Ang Kristiyano na pabalik-balik doon sa dating buhay o sa dating gawi, kapatid, baka dumating yung time na nandun ka sa mundo, kunin ka na ni Lord, saan ka pupulutin? Sabi diyan, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place. Sa sinapupunan ng nanay mo, nung ikaw ay binubuo doon. Sabi ni Lord, when I was woven together in the depths of the earth, verse 16, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Kabataan, young things. Sa mundong ito, hindi natin hawak buhay natin. Walang nakakatigurado o nakatitiyak kung hanggang kailan tayo dito. But ang natitiyak ko, opo, may mga pagtitiis sa pagsunod sa Diyos. But praise God, ang pangako ng Diyos, totoo. Amen po ba? Kapatid, tandaan mo natin, kasi sa buhay natin ito, naalala ko po yung sinabi ng Inchik, sabi niya, kain ka, paktay. Di ka kain, paktay. Sabi ng Inchik, kain ka na lang. Mamamatay ka rin lang naman, kain ka na. Ay, ito ang ibig ko sabihin. Maglilingkod ka sa Diyos, mamamatay ka. Hindi ka maglilingkod sa Diyos, mamamatay ka. Maglingkod ka na lang. Kasi, kunin ka man ni Lord, kasama ka niya. Amen? Pakilagay po, yun pong Revelation chapter 21 verse 8. Hallelujah. But the cowardly, the unbelieving, the veiled, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ang mga tao daw pong itong mga duwag, mga sinungaling, at hindi sumunod sa gusto ng Diyos, sa impyerno mapupunta. Wala namang taong gusto dun, di mo ba? But, maraming mapupunta. Bakit? Kasi nga, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Mas gusto pa nila yung gusto ng kanilang sarili. Sa halip na yung kagustuhan ng Diyos. Now, ang tanong, mga kabataan, ano bang pipiliin natin? Yung susunod sa Diyos o sumunod sa sarili natin? Totoo bang talagang mahal natin ang Diyos? Mahal ba natin talaga ang Diyos? Tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Mga kabataan, kilala ka ni Lord kung sino ka sa harapan niya. At wala kang may tatago sa Kanya. Sabi ng
Hebrew chapter 4, verse 13. Ang lahat ay hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Wala kang pwedeng itago sa kanyang harapan. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Alam nyo, si King Solomon, matindi siya. Isang hari na napakatalino at napakayaman. Alam niyo yung conclusion niya sa sinulat niyang books na mangangaral. Eto, pakilagay po. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Bago tayo magtapos. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God, keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Verse 14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Mga kabataan, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Ang tanong, gaano mo talaga kamahal ang Diyos? Kapag ang pagmamahal mong yan may takot ka pa na sumunod sa Diyos, hindi ho yan totoong pagmamahal. At ang takot, kapatid, mga kabataan, ay ito'y kaakibat pa ng sumpa. And 1 John chapter 4 verse 18, last na verse. Hallelujah. Sabi diyan, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Mga kabataan, ang pag-ibig sa Diyos, walang takot, hindi duwag, bagos ay ito, inaharap ang lahat. May pagsubok man, may problema man, may pagtitiis man, may kahirapan man, kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. Mga kabataan, kilala ka ni Lord kung sino ka. Ayaw ni Lord na lumabas ka sa bulwagan ito o sa auditorium na to na mayroon ka pang daladala na kung ano man yan sa iyong kaisipan at puso. Kung ano man yan, mga kabataan, iwan na natin yan dito kay Lord. Para paglabas natin, talagang totoong makakasunod tayo na sa Panginoon at gagamitin niya tayo maibili. Amen? Walang takot, hindi duwag, bagkos, matapang, nahaharap sa mga tao upang ihayag ang katotohanan tungkol kay Kristo. Sige, habang tayo po'y nakapikit, habang inaawit po natin ang isang awitin para sa Panginoon. Mga kabataan, sa iyong kinatatayuan ngayon, alam ko na kinakausap ka ng Diyos. Ayaw niya na paglabas mo dito, mayroon ka pang reserve sa iyong kaisipan at puso. Ang gusto niya, maging all out ka na sa Panginoon. Dahil kapag binigay mo na yan sa Panginoon, ano man yan, ugali man yan na hindi maganda, o mayroon ka pa man, kung ano man yung galit na yan, puot man yan, tampo man yan, kung kanino man, o bisyo man yan, kapatid, iwan mo na yan, ibigay mo na yan sa Panginoon para paglabas mo, malayang malaya ka. Sabi nga, ang sabi ng John chapter 8 verse 36, kapag pinalaya ka ng anak ng Diyos, tunay kang malaya. Hallelujah, yes. Hallelujah. Yes.
ka. And I believe, kinakausap ka ni Lord ngayon na sinasabi niya, anak, iwan mo na sa akin lahat yan. Ano man yan na ngayon ay nasa iyong puso pa, sa iyong kaisipan pa. Kapatid, kabataan, ibigay na muna yan sa Panginoon. Hallelujah. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Yes, oh God. Sige, magpasya ka ngayon na ibigay mo na yan, isuko mo na yan. Kapatid, alam ko, pagod ka na rin naman dyan. Sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, halik kayong lahat na nangapapagal at nahirapang lubha at kayo aking pagpapanahin. Kapatid, iwan mo na yan kay Lord, ibigay mo na yan. Hallelujah. Habang inaawit po natin, Lord, I give you my heart. Kapatid, mga kabataan, habang nakatayo ka ngayon, dyan sa kinatatayuan mo, kung ikaw mismo, sabi ni Lord, anak, halika. Lumapit ka sa Panginoon. Yes. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Kapatid, sa iyong kinatatayuan habang nakataas ang iyong mga kamay sa Panginoon, hindi ho ako tatawag ng altar call. Sa iyong kinatatayuan, ibigay mo na, isuko mo na ng lubusan ang buong buhay mo sa Panginoon sa oras na ito. Huwag mo nang hayaan na mayroon pang matitira sa iyong kaisipan at puso na mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Habang nakataas ang iyong kamay sa Panginoon, ibigay mo na, isuko mo na yan sa Panginoon. Lord, here am I, Lord God. Hallelujah. Isinusuko ko na sa iyo ngayon ang lahat ng bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ugali man yan na hindi maganda, o bisyo man yan. Hallelujah. Kapatid, sige po, habang nakataas ang iyong kamay, sa iyong kinatatayuan, hindi ako tatawag ng altar call, si ikaw mismo. Hallelujah. Yes. Amen. Sige po. Yes, oh God. Thank you, Lord. Amen.